Amen. Praise the Lord. At sa oras pong ito, tayo po'y darako na po sa pinakamahalagang bahagi natin banal na programa na kung saan ang pakikinig at pag-aaral po ng Word of God, amen, na dadalhin po nating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Tayo po'y maaari po nating i-take note, amen, at binibigay ko na po buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Boy Kaluya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon, purihin po ang ating dakilang Diyos, at God bless you po sa ating beloved MC, beloved Brother Paulo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila at karangalan ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ng Diyos natin pinaglilingkuran. At nagpapaabot din po ko ng patuloy na pag-alala sa mga hindi malilimutang aral ng ating beloved pastor, beloved evangelist Wildy Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God. Sa lahat po ng mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng ating beloved pastor, at patuloy natin inaalala ang ating beloved assistant pastor Lina C. Almeida, sa mga minamahal nating mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, mga kapatiran natin sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa Bulacan. Maligayang panonood po, marami tayong mga taga-pakinig dyan. At sa lahat po ng mga kapatiran natin, mag-isa dako ng Cavite, dito po sa Olongapo City, maligayang panonood po. Purihin po ng ating dakilang Diyos maminamahal, at tayo po minsan pang manalangin upang maintindihan po natin ang mga banal na salita ng Diyos na ating pong mapapakinggan sa gabing ito. Tayo po'y manalangin muna, mga minamahal. Opo, dakilat pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, minsan pa, kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, sa lahat ng aming mga kasalanan. Dakilang Diyos, patawarin mo po kami. Linisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala na yung banal at mga sagradong salita. Bigyan mo po ng pananampalataya ang mga nanonood. Dakilang Diyos, ikaw po ang kanilang inaasahan, lalo na po sa mga may sakit, may mga karamdaman. Idinadalangin po namin na bago matapos ang banal na programang ito, matanggap po nilang kalang kahilingan, at sa mga baguhan, bigyan mo sila ng pananampalataya, magkaroon sila ng pagnanasa na maglingkod din sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Amen and amen. Purin po ang ating dakilan Diyos, purin po ang ating malapang na maminamahal. Kaya hindi buksan muna natin ating pambungad na talata. Ito po ay nasa 2 Corinthians 5 verse 10 and 11. Kaya hindi po, beloved Brother Paulo. Dito sa aklat po ng ikalawang Korinto, kabanatang 5, talatay 10 hanggang 11. Sabi dito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Sa 11, yamang nalalaman nga ang pagkatakot sa Panginoon ay aming inihikayat ang mga tao. Ngunit kami ay nangahayag sa Diyos, at inaasahan ko na kami ay nangahayag din naman sa inyong mga budhi. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong paksa ay pamamagatan po natin the most important appointment on earth. Ang pinaka-importante at pinaka-dakilang appointment. Ibig sabihin yung appointment, maminamal, ito po yung ating tipanan. Maminamahal, pagdating po natin sa langit. Ang sabi po rito, appointment means an arrangement for meeting. Ibig sabihin, ito po yung pinakadakilang pagtitipon natin pagdating ng araw. Dito po sa banal na kasulatan, maminamal, sinabi ng Biblia, kinakailangan tayo'y mahayag sa hukuman ni Kristo upang tumanggap ang bawat isa ng mga bagay na ginawa sa pamagitan ng katawan ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. Ibig sabihin, maminamal, ito pong tinatawag po na appointment on earth. Ibig sabihin, maminamal, ito pong tinatawag na Bema Judgment. Ang tawag po rito, Bema Judgment. Ay, ito po, maminamal, ay mga mananampalataya lamang. Ito'y binubuo ng mga mananampalataya. Sinabi rito, sapagkat tayong lahat ay kinakailangan mahayag sa hukuman ni Kristo. Kaya ito po'y exclusive. Ito po'y para lamang sa mga mananampalataya, maminamahal ang tinutukoy, upang tumanggap bawat isa ng mga bagay na ginawa niya sa pamagitan ng katawan. Kaya nga, sabi po ng verse 11,
Yamang nalalaman nga na ang pagkatakot sa Panginoon ay aming inikayat ang mga tao. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, gusto niya lahat ng mga tao, mga minamahal, lahat ng mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon ay inihikayat namin na sila po'y lumapit sa Diyos at magkaroon ng dakilang takot sa ating dakilang Diyos, maminamahal, sapagkat pagkatapos po kasi ng paghuhukom, maminamahal sa mga anak ng Diyos, meron pong tinatawag na white throne judgment. Ito naman po, maminamahal, ay ang mga taong hindi naman nakakilala sa Panginoon. Yung mga taong hindi po naglingkod sa Diyos. Pero yung Bema judgment, ito po, maminamahal, ay mga binubuo ng mga mananampalataya. At malaki po ang pagkakaiba ng tinatawag na Bema judgment at white throne judgment. Yan. Ang tinatawag na Bema judgment, ito po yung pagbibigay gantimpala sa mga mananampalataya ayon sa kanilang ginawang paglilingkod sa Diyos. Ito po yung pagbibigay gantimpala, maminamahal. Samantalang ang tinatawag naman na white throne judgment, ito po yung pagbibigay naman ng kahatulan. Pagbibigay ng parusa, maminamahal, sa mga taong hindi naman naglingkod sa Diyos. Yan po yung nasa Revelation 20, verse 14 up to 15. Sabi, lahat ng mga taong hindi nakasulat ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagatang nagniningas na apoy. Kaya nga, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan, we must stand before the judgment seat of Christ. Ibig sabihin ng stand, mga minamahal, affair. Kinakailangan tayo'y mahayag. Kaya nga ang paghukom na ito, maminamahal, sabi, mauuna sa ating mga anak ng Diyos. Yung tinatawag na first judgment pala, maminamahal, mauuna sa atin. Kaya nga sabi, kung ito'y mauuna sa atin, maminamahal, ay kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan, saan kaya magsisiyarap? Kaya nga kung hindi po naglingkod ang tao sa Diyos, ang mga taong makasalanan, kung yung ang mga mananampalataya na naglingkod sa Diyos ay harap pa sa hukuman ni Kristo, ano kaya ang kahinatnan ng mga taong hindi naglingkod sa Diyos? Sabi rito, 1 Pedro 4:17 hanggang 18, tutungayan din natin ng Roma, Kapitulo 14, talatang 12 hanggang 13, kaya hindi basahin natin mga talata. Dito po sa aklat ng unang Pedro, Kabanatay 4, talatay 17 hanggang 18. Sabi po dito, at kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya? Simulan sa 17. Ayan ang 17. Susbi po, 17 po. Sa 1 Pedro 4:17, sapagkat dumating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? 18. At kung ang matuwid ay bahagya ng makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. Dito sa Roma 14:12 hanggang 13. Dito sa aklat po ng mga taga-Roma, Kabanatang 14, talatay 12 hanggang 13. Sa 12, kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. 13, wag nga na nga tayong maghatulan pa sa isa't isa, kundi bagkus ihatol ninyo ito, na ang sinuman ay huwag maglagay ng katitisuran sa daan ng kanyang kapatid o kadahilanan ng ikararapa. Amen. Amen. Yan po, maminamahal, sabi ng banal na kasulatan. Sinabi ng Biblia, maminamahal, na bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos sa kanyang sarili. Kaya nga, kung ang matuwid ay bahagya ng maliligtas, ang masama at mga makasalanan, saan kaya sila magsisiyarap? Kaya nga, dito sa talatang 17, sapagkat dumating ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. Ito yung sinasabi ko sa inyo, maminamahal, na ang paghukom, ito po ay mauuna, maminamahal, sa mga anak ng Diyos, sa bahay ng Diyos. Ibig sabihin, ang first judgment na tinutukoy, maminamahal, hindi po muna kasama yung mga hindi mananampalataya. Yan. Kasi sabi rito, maminamahal, sa bahay ng Diyos. Ang pwedeng makapasok lang sa bahay ng Diyos, mga mananampalataya. At ang sabi, ito'y mauuna sa atin. At kung ito'y mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng Diyos? Kaya ang tinutukoy po, mga minamahal, na we must stand. Sabi, tayo po'y kinakailangan mahayag. Tayong lahat ay harap, mga minamahal. Tayo po mga mananampalataya.
Hindi po porket tayo po'y mananampalataya na, hindi po porket na tayo po'y naglilingkod na sa Diyos, hindi na po tayo harap sa paghukom. Sabi ng Biblia, haharap po tayo sa paghukom. Ang sabi rito, ang paghukom, ito'y sa unang pagkabuhay ng maguli. Amen. Sabi ng Lucas 14, talatang 14, sabi, at sa pagparito ng mahal na Panginoon, sabi ng Revelation 22 verse 11 and 12, mga minamahal, tayo po, mga minamahal, ay bibigyan ng gantimpala ayon sa ating ginawa. Basahin po natin itong dalawang talata. Lucas 14, talatang 14 at Revelation 22, 11 and 12. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanatang 14, talatay 14. Sabi dito, at magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat ikaganti sa iyo, sapagkat gagantiin sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Dito po sa aklat po ng Apokalipsis, kabanatang 22, talatay 11 hanggang 12. Ang liko ay magpakaliko pa, at ang marumi magpakarumi pa, at ang matuwid ay magpakatuwid pa, at ang banal ay magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Amen. Amen. Kaya nga, maminamahal, ang tinatawag po na judgment, the first judgment, ang sabi rito, maminamahal, mauuna sa ating mga anak ng Diyos. At ang sabi po, maminamahal, ito'y magaganap sa pagkabuhay na maguli. Sabi ng Lucas 14, talatang 14, magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat iganti sa iyo, sapagkat gagantihan sa iyo sa pagkabuhay na maguli ng mga ganap. Ibig sabihin na minamahal, lahat ng ginagawa mo dito sa lupa ay gagantimpalaan ng Diyos. Amen. Kahit pinakamaliit na bagay lang, yung ikaw ay masikap, maminamahal sa pagdalo, meron kang gantimpala sa Diyos. Amen. Yung mga tinatawag na crown of life, incorruptible crown, yung mga crown na yan. Yung tinatawag po, maminamahal na crown of gold, yung mga yung tinatawag mga minamahal na putong ng kalulatian. Yan po, maminamahal, ang mga gantimpala natin. Iba't ibang klase ng putong, 6 na klase ng putong, mga minamahal, mga crown na gagantimpala sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yes. Kaya nabasa po natin, maminamahal, narito, ako'y madaling pumaparito, ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Amen. Ito pong mga gantimpalang ito, maminamal, ay kumbaga dito sa lupa ay mga tinatawag po, maminamal, na medalya. May mga medalya tayong tinatanggap, maminamal, pero doon crown. Amen. Ay hindi po yung mga first honorable mention, second honorable mention, hindi po yung first honor, hindi ganun. Ang ibibag gantimpalang matatanggap po natin, maminamal, ay crown. Iba't ibang klase ng corona, mga minamahalan, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpalay, ang ating gantimpalay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Kaya nga, maminamahal ko, bilang tayo po'y mga mananampalataya, dapat araw-araw po tayong gumagawa sa Diyos. Mga minamahal, huwag tayong tumigil, maminamahal, sapagkat anytime babawiin ng Diyos ang buhay natin. Sabi ng Biblia, it is appointed unto men once to die, then after this the judgment. Ang makapagpapahinto lang, maminamahal, ng ating gantimpala sa langit, yung tayo'y patay na. Pero anong kabuluhan ng tayo nabubuhay? Tayo po'y narito malakas, may hininga, may buhay, pero hindi naman tayo gumagawa para tayong buhay